Okay, thank you. And once you get to know Albi, you'll find the great tenderness in him. Okay, we have a question from the birthday boy, Mr. Romel Placente. Birthday po. Sa inyong dalawa, speak of Albi, nabanggit na rin lang, no? Paano siya sinusuportahan sa mga issue nila ni Anding Genman? Kasi nagre-record ako po eh. Yun. At sa tingin, di ba nakaka-apekto yun sa rating ng Mara Clara? O sa show nyo, makaka-apekto? Kasi po, ang pagkakakilala po namin kay Albi, okay naman po siya. So, wala po rin kaming right magsalita about dun sa issue nilang dalawa kasi hindi po talaga namin alam kung ano po yung totoong nangyari or hindi po nangyari. So, hindi naman po siguro naka-apekto yun sa rating ng Mara Clara kasi personal life na rin po nila yun and iba naman po yung sa show. Yan po. Hindi kayo nag-usap ni Albi kung ano yung nangyari sa kanila ni Napag-usapan nyo ba yun? Actually, hindi po namin siya tinatanong about that eh. So, yun po. Di ba ka-partner mo yun si Sam Concepcion? Pero may panghinayang rin ba sa'yo na hindi kayo natuloy ni AJ? Kasi dapat si AJ yung kesam, di ba? Opo, andun po ako sa stage po na nanghihinayang po talaga kasi ang galing po ni AJ eh. Aminin po natin magaling po si AJ na aktor. And yun nga po, maaga po siya kinuha ni God. So, Kay Mara, Kay Mara, Captain Bernardo, ang tawag dito yun. Ito kasi, may morning question si Roldan. Ayun. Kung papipiliin ka kasi ngayon, di ba, ang gwapo-gwapo rin ni Diego, tapos si Albi. Kung papipiliin ka sa dalawa, sino mas gusto mo na talagang maging ka-partner na lang? Ang hirap naman po pumili niya. Isa lang. Huwag mag-save ha. Charles. Ang hirap po kasi pumili kasi si Albi po, pati si Tego, sobrang magkaiba po kasi yung personality nila. Parang si Albi kasi, siya yung parang kuya po namin. Tapos si Tego, siya yung parang bunso namin, pa yung baby boy namin. So, kung papipiliin, ang hirap po kasi. Bahala na lang po yung management siguro kung sino yung pagkakatiwala niya as love team ko po. Right. Kung nga ba manligaw sa'yo, yung dalawa, siyempre isa lang pipiliin mo, di ba? Hindi pwedeng dalawa, baka sabihin flirt-flirtan ka. Di ba? Isa lang. Wala naman po eh, kasi parang di naman din po sila nanliligaw dalawa. Kasi parang magkakapatid lang po kami sa set, talagang apat. Yung wala talaga pong mali siya. Kay Julia, kumusta na kayo ni Enchong D? talagang may ganun. Ayan na. Ayan, friends po. What if, paano klaseng plus, anong level ng friendship niyo? Paano kung manligaw sa'yo? Manligaw? Kasi po, hindi ko po muna iniisip yung pagliligaw-ligaw kasi work po muna kami ni Catherine and yun po. Anyway, congrats sa inyo. Ang ganda-ganda ng show din. Nanonood ako gabi-gabi. Tsaka 100 Days to Heaven. Salamat po. Congrats ha. Thank you po. Fairness, ang ganda ng 100 Days. Tsaka ano pala, nagagalit ka ba kay Jong nung sinaktan ka? Ano nang after ng eksena nyo ni si Mara? After ng eksena nyo na nagpunta ka sa bahay nyo, di ba? Tapos sinaktan ka ni Jong. After ng eksena, nag-sorry ba sa'yo? O nanonood nga ako, tsaka 100 Days to Heaven, di ba sabi ko, friend? Nagsasorry po talaga si Kuya Jong sa ganyan. So kapag mga ganyan scenes po talaga, si Kuya Jong sobrang maalalay po talaga siya sa amin. Kahit po kay Tita Maylene, yung pagsasampalin niya, talagang ilang beses na pinapractice yun para daw po di kami masaktan. Sobrang si Kuya Jong kasi po sa mga ganyan scene, talagang inaalagaan niya kami. Sobrang bait. Thank you, Romel, a.k.a. Ana Manalastas. Live streaming po tayo ngayon sa Kapamilya Chat and ang daming nagtatanong din. Simulan natin kay Catherine. Catherine, aware ka ba kung gaano karami ang fans ng love team ninyo ni Albi? If ever, si Albi din ba ang pipiliin mo na maging first on-screen kiss mo sa buong career mo? Ngayon po, natutuwa ako kasi nga po sa Twitter, lalo na po yung episode namin kahapon, ang daming nag-react, yung mga Catby moments. So, natutuwa ako dahil sinuportahan talaga ng mga tao na yung love team namin ni Albi. Pero yung mga first kiss na ganyan po sa movie, wala po, siguro po, okay lang, ewan ko lang. Kasi, bawal pa rin po kasi sa amin, so hindi ko pa naiisip. Sa movie namin, bawal pa yung ganyan. Thank you, Kat. And then, ang isa pa sa napakaraming nagtanong din,
sa inyo ni Julia, ano ang top 3 memorable moments na hindi ninyo malilimutan sa pagtitaping ng Mara Clara? Sige. Top 3 po. Parang hirap po magbigay ng top 3 kasi halos lahat ng moments po sa set, mapa crew, mapa staff, as in super bonded po kasi kami. Iba yung kada nagtitake, parang minsan may biruan bago mag-taping, yung fun lang talaga. So, di po ako makapag-name ng 3, pero lahat po, lahat. Catherine? Ayan, kagaya ng sinabi po ni Julia, sobrang bonding po kasi talaga kami pag sa taping. Pero siguro yung top 3, siguro isasama ko dun yung sampalan scene natin, yung nilubdob niya ako sa drum. Kasi as in lahat po kami tawa lang ng tawa habang ginagawa yun. At saka sobrang nahirapan talaga kami sa scene na yun. Thank you so much. We have a question from Miss Karen of Yahoo Philippines. Hello, kay Julia, diba, mainstay ka before ng Going Bulilit. Opo. Nahirapan ka ba mag-shift into serious acting? Tsaka paano yung approach mo or yung atake mo dun sa role mo in Mara Clara? Kasi di ba heavy drama siya? Nung first po, nahirapan po ako kasi comedy po kasi yung Goyang Bulilit. So, medyo kapag nag-guesting po, di naman po ako pinabayaan ng Star Magic po na pinag-guest po ako sa may MMK. So, medyo hindi rin po ako masyadong nabigla sa Mara Clara. Medyo nahihirapan lang po kasi bagong character po, medyo kontrabida. Hindi po typical po na nagagampanan ko na sa mga guestings ko po. So, yun po. Tsaka follow up lang. Kasi di ba mataas yung ratings ng Mara Clara? Ano sa tingin niyo yung parang paano nag-work yung relationship or yung teamwork niyo na hindi kayo magkakasapawan or paano kayo nagtutulungan sa... Kasi po kami talaga ni Catherine, hindi po nawawala sa amin yung every scene. Magtatanungan kami kung saan kami mas komportable. Tatanungin namin kung... Minsan may part po na nag-motivate po kami sa isa't isa. So, yun po talaga. Talagang kami lagi nagtutulungan. So, kasama rin po yung buong staff. And then, yun po. Thank you, Karen. Kung merong Cat B na love team, meron ding love team ka-love team si Alan. No? Ang pangalan ng love team nila ay Bilan. Si Albi tsaka si Alan. Alan, question. Wali yun, ha? Wali. Buti naman alam mong wali. Hindi, ask ko lang, ilang taon na ba kayong dalawa? Ikaw muna, ano? Ako po 15 po. 15? Ako po 16. Ayan, Bayani, 15 and 16 lang sila. So, hindi pa kayo nagka-boyfriend ever, no? Wala pa po. Chos. Kasi wala pa po. Hindi pa daw. Sige, ikaw muna, Catherine. Sino talaga yung pinaka-crush mo? Yung hindi yung mga piolo na mga mas malayo yung age gap, sabi mo yung mga bagets lang ng mga ka-age, yung talagang parang posibleng type mo, ganun. May dating sa'yo, gusto mo yung personality, ganyan. Ikaw mo. Ayan, sige. Kiligin, Isa lang po yung crush namin ni Julia ng age namin. Sino? Si Justin Bieber! Ay, posible yan. Yung medyo dito lang naman. At saka may jowa na yun, no? Ayun dito lang. Yung medyo, pwedeng maging totoo, oo. Wala. Wala. Yung medyo crush nyo na, nakukyutan kayo, ganyan. Ikaw muna, Catherine, huwag kayong magkopyahan ng sagot. Ka-age ko po, Oo, medyo young pa. Kahit hindi masyadong 15, mga konti lang agwat sa'yo, ganun. wala po akong maisip na dito Kasi Sige, doon. wala kasi po, yun, kami yung July namin, close po kami sa mga lalaki kasi parang yung mga medyo boyish din kami ni Julia. So, halos kabarkada po namin yung mga Star Magic na lalaki. Pero, Sino yung mga close mo? Ikaw? Ikaw muna. Sino pinaka-close mong Star Magic na boys? yung ka-close namin yun, sa halos lahat po nakasama namin po sa shoutout. Mga tatlong close. Wala naman pala. Hindi kasi po, ang hirap po kasi friends na po talaga mga Wala man lang crush? Di ba normal lang yung sa mga age niyo yung mga ganyan, may mga crush-crush? Ayun, abnormal po ata ako, sabi niya. Ikaw na lang, baka normal ka, Julia. Parang wala nga rin po Wala rin. magka-age halos.
Wala talaga. Wala po.